So hello, no, ngayon ang pag-usapan nito tungkol sa sinasabi dito sa Biblia, no, na tinatawag nila, no, na rapture. So ano ba ang rapture, no? So yun yung sinasabi nila, no, na kukunin yung mga tao sa pagbalik ng Panginoon. So ngayon ang tawag nila nito rapture, no? So ngayon um, ayon dito sa Biblia, alam nyo ba? So alam nyo ba sa mga araw na yon, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung tinatawag, no, the second coming of Christ. No, so sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung mangyayari. Unang mabubuhay nito ay yung mga tao namatay na or namatay na dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. Yun yung unang mabubuhay muli. Yun yung unang mabubuhay. At pagkatapos nito, yung mga taong, mga buhay, kukunin ng Panginoon. So, ayon doon sa Biblia, kailangan ang tao may marka ng Panginoon. Ang sinasabi dito sa Biblia ni Propeta Daniel, sinabi nandoon ng isang anghel, no, na ang itong pangyayaring ito, hindi pa ito nararanasan simula nang ginawa ang langit at lupa. Pagsikapan natin, no, na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo maiiwan. Kasi nga, sinasabi doon sa Biblia, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga tao makakakita sa kanyang pagdating, sa kanyang pagbabalik. At dahil dito, maraming mga tao ang magpatay sa kanilang mga sarili. Ngunit hindi sila mamamatay. Kasi nga, sa mga araw na yun, ang kamatayan kukunin na sa kanila. At wala nang kamatayan sa bawat tao. Maraming gira or aksidente, ngunit ang lahat ng tao buhay. Kasi nga ang kamatayan kinukuha na doon at wala nang kamatayan doon. At hindi mamamatay ang tao. Sinasabi na unang kukunin or unang mabubuhay nito ay yung mga taong namatay dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. At pagkasunod nito ay yung mga taong at tayo naman na mga buhay pa noong time na yon na sumusunod o sumasampalataya sa ating Panginoon, kukunin ng Panginoong Jesucristo at sasalubungin natin siya doon sa ulap. At kung nasaan na siya, andoon tayo kasama niya. Ito ay based sa Biblia. Patungkol sa mga taong makakita at gusto nilang magpakamatay at hindi na mamamatay, nababasa yan dito sa Revelation. Kung hindi ako nagkakamali, dito yan sa Revelation chapter 10. And din yung isang verse niyan, mababasa natin dito sa sulat ni Job. And din ito, iba naman dito is nakasulat ito sa sulat niya ng mga propeta at sa sulat ni Apostol Pablo. Ay, propeta means dito sa sulat, sa salita ni Kristo at sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. No, so ito ang mangyayari, no, pagdating ng panahon. Hindi natin alam kung kailan nga yan maganap. Basta makikita natin na maganap ang nakasulat sa Biblia. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, unti-unti nang nagaganap ang mga nakasulat na itinakda, nakasulatan sa Biblia. Yung magkagera, no, so gira against nation, kingdom against kingdom. Tapos unti-unti na nangyayari yung image, no, na sinasabi ng Biblia na bibigyan ng buhay ng halimaw ang mga imahe, which is AI, humanoid robot. No, so yun yung pangyayari ngayon na ang nakasulat sa Biblia unti-unti nang naganap. So lagi tayong maghanda kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. No, so sa bagay, may experience pa or madadaanan pa ng mga tao ang 3.5 years persecution against Christian. No, so bago maganap ang pangyayaring yon. So ayon dito mismo sa Biblia. No, so kailangan tayong maghanda
no sa mga araw na darating. Either yung makaabot pa tayo nito or hindi tayo makaabot nito or sa mga anak ba or apo. So kahit papaano, maabot man tayo hindi, kailangan maganda tayo. Kasi tayo, darating ang kamatayan natin, naharap tayo sa ating Panginoon for judgment. No, so lagi tayong maganda dito sa buhay na ito. No, so pagsikapan natin na magiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Pagsikapan natin na sundin ang kanyang kalooban, na mamuhay sa kabanalan ng kanyang kautusan. Kasi aside from holiness, hindi tayo makakita sa Diyos. No, so pag hindi tayo mamumuhay ng kabanalan sa ating Panginoon, ilalayo niya tayo sa kanyang presensya. So huwag nating hayaan no na ang kasamaan ay siyang mananaig sa atin upang malayo tayo sa Panginoon at pagharian tayo ng kasamaan at mamuhay tayo sa kadiliman at kasamaan. Isang bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. So huwag nating hintayin no na kikilos pa ang Panginoon no sa ating buhay. No, so hintayin natin na ang Diyos kikilos sa atin ng may kabutihan. Hindi yung kikilos ang Panginoon sa atin dahil nga paparusahan tayo dahil sa ating walang tigil na hindi pagiging pagkamatuwid sa mga kasalanan na patuloy nating ginagawa, no, na hindi hinihinto. No? So, lagi nating tatandaan na ang Rapture Day, hindi natin alam kung kailan darating yan. So, kailangan maghanda tayo upang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo maiiwan, kundi makuha natin. Pagsikapan natin na matanggap natin ang marka na ibinigay ng Panginoon sa bawat tao sa mga araw pagdating ng panahon na tayo ay tubusin. Kasi maliban na tayo ay malagyan ng kanyang mark ng ating Panginoon, hindi tayo, kumbaga maiiwan tayo kung wala tayo niyan. So pagsikapan natin, ano ba yung marka na yun? Ito yung kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, ang marka na ibinigay sa atin ng Panginoon ayon sa nakasulat sa Biblia, ay ito yung Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo na ibinigay ng Panginoon o nilagay ng Diyos sa atin sa mga araw pagdating ng panahon na tayo ay tubusin. Isa itong sinyalis or sign na tayo ay pag-aari na ng Panginoon upang sa kanyang pagdating kukunin at tutubusin tayo. At yung mga walang marka ng Panginoon ay maiiwan. So pagsikapan natin no, na magiging matuwid tayo upang tayo ay lagyan ng marka ng Panginoon bilang pag-aari na ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga araw na darating na tayo ay tubusin, ililigtas at tutubusin niya tayo. No? So hanggang dito na lang no, and God bless you, bro. Amen.